ang katiwalian sa mga interpretasyon ng ating batas. Nung kami ay nasa active service, binabantayan namin na mga tao ay dapat sumunod sa batas. Saan napunta ang batas natin? Nasaan ang Supreme Court? Bakit pinababayaan ninyo na binabalasubas ang ating mga batas, papairal ng batas, ang PNP at ang Armed Forces of the Philippines? Tinuruan tayo na intindihin ang tamang pagpapairal sa batas. Bakit hindi ninyo sinusunod ang pagkakamali sa pagpapairal ng batas? Ayan. Mabuhay po tayo mga Pilipino! Isang bagsak na! Duterte! 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 Tingnan natin si retired Major General Felizardo Simoy, Filipino Guerrilla Forces, naglingkod ito bilang isa sa mga officers ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, at ngayon naninindigan para sa katotohanan dito sa Itza Shrine. Magandang gabi sa inyo lahat. Balikan call yan, call. Nandito ako dahil nababahala na ako. Dahil narinig ko na naman ang katiwalian sa mga interpretasyon ng ating batas. Nung kami ay nasa active service, binabantayan namin na mga tao ay dapat sumunod sa batas. Ngayon, bakit tinuturuan tayo na susundin ang maling paggamit ng batas? Ano yun? Bago pa lang ito. Sabi nila, si Vice President Sara Duterte ay may kasalanan sa anti-terrorism law. Ano yun? Di ba matagal nating ginawa yung anti-terrorism law? Matagal pinagbatihan yan. Ang anti-terrorism law ay designed and written against the enemies of the state. Sino ba ang na-declare ng bansa na enemies of the state? Di ba klaro? Yung mga tunay na terorista sa bayan. Na-declare ba ang ating BP na enemy of the state? Hindi! O bakit sinasabi nila there is violation of anti-terrorism law? Saan napunta ang batas natin? Nasaan ang Supreme Court? Bakit pinababayaan ninyo na binabalasubas ang ating mga batas? Ngayon, yung mga kasama namin na retired na ay pinaalahanan namin na ang pagpasunod sa batas ay dapat nasa tamang pamamaraan. Pero ang batas ay dapat nasusundin ng nagpapairal ng batas, ang PNP at ang Armed Forces of the Philippines. Tinuruan tayo na intindihin ang tamang pagpapairal sa batas. Bakit hindi ninyo sinusunod ang pagkakamali sa pagpapairal ng batas? Dapat kayo ang unang pipigil kung ang batas ay naging balasubas sa tingin ng iba. So ngayon, ang kailangan natin ay intindihin kung ano lang ang tama para sa ating bayan. So, titingnan natin kung sino ang tamang sumusunod sa batas. At ang hindi sumusunod sa batas ay babanggain ng karamihan sa amin. Ang tamang pagpapasunod sa batas ay dapat sundin ng lahat. Ang batas ay pinapairal para sa lahat
ang batas ay dapat intindihin ng lahat. Ang mga lawyers at mga justices ay ginagawa lang nila ang tamang interpretation sa batas para sa mga hatol na gagawin ng ating mga judges and justices. Yan lang po. Maraming salamat sa pagpapahayag ni retired Major General Felizardo Simoy ng Armed Forces of the Philippines. Ito na, retired military. Oh, ito na. Pumunta na sa EDSA, guys. Ayun, guys. Sasalita na. Paralin. Nandito na ho! Yung hukamon! Yung kumasaho! Ano, kumasa na? Ng bawat Pilipino! Kapintano! Colonel Beltran! Ang guerrilla fighters! Nandito na po sa inyong harapan. Mabuhay po kayo, sir. Ay, ito, sir. Sir, dito tayo, sir. Kap, nandito po. Sino po yung una? Mabuhay ka, sir. Nandito na sila. Patay kung patay na daw. Colonel Beltran, ikaw na po yung mauna. Ayan na. Ayan na, Duterte. Ayan. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Isang bagsak na. Duterte! 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 Colonel Beltran, pera. Hello! Okay, dito daw. Okay. Hindi ko alam kung saan tayo magsimula. Bakit kami narito? Bakit tayo narito? Bakit tayo nag-aayak ng problema ng ating bansa? Kami, ang Filipino Guerrilla Forces, ay nagsimula April 9, 2024, kung saan wala kami kasama. Kaya nabuo kami ng Filipino Guerrilla Forces para sa sambayan ng Pilipino. Ang kaban ng bayan, i-research ninyo ang mga ginto sa Central Bank sa pangalan, ayaw sa aking impormasyon, sa pangalan ni Bongbong Marcos, ang ating ginto at napatunayan, di ba? Napatunayan, di ba? Binita na, di ba? Ha? Wala na tayong kayamanan. Ano pa ang gagawin natin sa bayan ng Pilipino? Dati, makakaliwa ang narito sa shrine. Ngayon, lahat sila bayad. 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 Magmula sa Supreme Court hanggang barangay. Bayad na. Sino ngayon ang magtatanggol sa bansa? Taong bayan. Taong bayan. Taong bayan. Sabay, taong bayan. Taong bayan ang makapangyarihan sa ibabaw ng ating konstitusyon, sa ating konstitusyon, sa 1987 konstitusyon. Okay. Pagod na, pero tuloy natin. Walang pwedeng mapagod. Walang pwedeng mapagod. Ulitin ko po, ulitin natin. Kaya tayo nandito nagsasalita sa harap ng sambayan ng Pilipino. Ang ibang nating kababayan Pilipino, hindi nila alam. Baka pagkising nila, wala na ang ating kayamanan. Wala na ating reserbang kayamanan. Ubos ang pera sa Congress hearing. Ano nga ba yung hearing na yan? Saan ba papunta? Bakit ang inimbestiga nila yung 100 million lang, pero yung billion of pesos hindi nila naimbestigahan? Ano? Okay mga kabayan ko. Okay, isa-isayin natin ang isyu, corruption, abuse of authority,
nandito na ang Partido Komunista sa Pilipinas, nasa Kongreso na, kasama na ni Tambaloslos. Sana hindi siya manalo sa darating na eleksyon sa Leyte. Sa Tacloban, hindi sana siya manalo para wala ng demonyo sa Pilipinas. Demonyo sa Pilipinas. Ang Speaker of the House, siya ang salot sa lipunan, at ang ating First Lady, siya ang ating problema sa ating bansang Pilipinas. Dalawa lang ang demonyo at isa lang ang tanga. Sino yung tanga? Si Bongbong Marcos. Kinakaya ng asawa. Kinakaya ng asawa. Kinakaya ng kanyang pinsan. Pinsan. Noong 1970s, 1980s, ang naghaharing pangalan Marcos at Romualdez. Ngayon, Marcos at Romualdez pa rin. Alam niyo, sa totoo lang, para sa kalaman, ako ay nakapagtapos ng kolehiyo sa pamamagitan ng Marcos Sr. Ang inaakala ko, yung 60 million more or less na itinutulong ko sa kanya pagkapanalo bilang isang vanguard of democracy, humiwalay ako. Kasi ang unang napag-usapan namin ni Martin Araneta sa Mandaluyong, na kung saan yung kayamanan na makuha, ibibigay sa taong bayan. Ano nangyari? Ibinigay, ibinayad sa mga taong kanilang papakinabangan. Lahat ginawa nilang bayaran. Mayayaman, mahirap, binabayaran nila para sa kanilang political ambition.